Okay, criminal law tayo, criminal law. Pag sinabi nating search, isa actual taking of a property. Ito yung mga property o ari-arian na galing doon sa crime scene. So hopefully ito kasi ang search warrant kasi in-issue to ni judge. Tapos ang nakalagay dito sa search warrant, naka-indicate doon kung saan nakalagay mismo yung kukunin ng mga pulis para ipoprovide doon sa ipoprovide doon sa court para patunayan yung nangyari ng krimen. So hopefully, pag pumasok sa bahay nyo, hanapan nyo ng search warrant kung meron ba silang search warrant na inisyo ni judge. Tingnan nyo muna kung yung search warrant is the validity nun is lumagpas na kasi 10 days lang yon. Ngayon, kung lumagpas na, hindi na pwedeng i-search ni police officer yung bahay nyo kasi lumagpas na nga. Basta ang validity ng search warrant is 10 days at ang nag-i-issue nito, ini-issue to ni judge at ginagawa lang ito during the day. Pero may exemption dyan pag ang nangyari dyan, gabi ginagawa yung crime, gabi din sila magse-search. Ganun yung ginagawa dyan sa search warrant. Pagka naman ang motor ang isa-search, na checkpoint yung motor nyo, ang gagawin lang ng police is plain view search. Plain view search lang ang pwede niyang gamitin. Hindi niya pwede na ah, hindi niya na pwede na buksan yung compartment ng motor mo, compartment ng sasakyan mo kasi plain view search lang sila. Kasi wala naman silang search warrant na ipo-provide sa inyo eh. Kung wala silang may provide na search warrant para hanapan yung motor nyo, wag yung bubuksan yung motor nyo. Kasi yan yung tinatawag na plain view search kasi mata lang ang gagamitin nila, hindi kamay, hindi sila magbubukas ng kung ano-ano doon sa motor nyo. Kasi maraming nangyayari na ganyan. Yung mga tricycle, pinaparan nila, binubuksan nila, hinuhulugan nila ng sachet. So ito, may papayo ko lang doon sa may mga motorsiklo na wag papabuksan yung kanilang motor. At kung pipilitin man na buksan ng pulis, i-ready nyo na yung cellphone nyo at i-video nyo na para ligtas kayo.